Tina Joe at Laura, na mag-asawa, ay nabunyag na dating mga top American secret operative na maagang nagretiro para magtuon ng pansin sa pagbuo ng isang makabuluhang buhay ng magkasama. Hindi nagtagal, napansin ng ilang French na turista na nagbabakasyon din sa rehiyon na nag-aalmusal sina Joe at Laura. Nagkaroon sila ng kaswal na pag-uusap kung saan nagbahagi sila ng mga karanasan tungkol sa kanilang buhay at trabaho. Sa puntong iyon, ibinahagi ng babaeng turista na siya ay nagtatrabaho bilang doktor sa isang ospital. Dahil kiv-kiv, tinanong niya sina Joe at Laura tungkol sa kanilang mga trabaho. Gayunpaman, sa halip na ilantad ang kanilang lihim na nakaraan, nagpanggap ang mag-asawa na mayroon lamang silang maliit na tindahan. Pagkatapos ng almusal, bumalik sina Joe at Laura sa kanilang tinutuluyan. Inalok ni Joe si Laura na sumama sa ibang mga turista upang libutin ang kanayunan. Ngunit tumanggi si Laura dahil sa sama ng pakiramdam. Hinikayat niya si Joe na magpatuloy nang wala siya at tiniyak nito na maghihintay siya sa lodge. Napilitang pumayag si Joe at umalis kasama ang ibang mga turista. Bago umalis, palihim siyang kumuha ng baril sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Sa kanilang paglalakbay, ang grupo, sa gabay ng isang lokal na tour guide, ay pumasok ng malalim sa kagubatan. Samantala, ang dalawang piloto ng CIA ay nasa isang reconnaissance plane na lumilipad patungo sa kagubatan kung nasaan sina Joe at ang mga turista. Bigla, isang putok mula sa likuran ang nagpabagsak sa kanilang eroplano patungo sa mga puno. Nang marinig ni Joe ang pagsabog, agad siyang tumakbo patungo sa pinagmulan nito. Balik sa lodge, nakita ni Laura ang makapal at maitim na usok mula sa kagubatan at nag-alala para kay Joe. Nang walang pag-aalinlangan, nagpadala siya ng mensahe sa pamamagitan ng satellite phone. Di nagtagal, natuklasan ni na Joe at ng mga turista ang pagbagsak ng eroplano na siyang sanhi ng pagsabog. Agad na sinuri ni na Joe at ng doktor ang mga piloto, ngunit nasawi na ang mga ito matapos barilin sa ulo. Napagtanto ni na Joe at ng doktor na hindi ito isang ordinaryong aksidente. Ang eroplano ay sadyang pinabagsak. Si Joe, bilang isang dating senior agent, ay nakilala ang mga piloto bilang mga undercover na tauhan ng CIA. Ilang sandali pa, nakakita siya ng hard drive sa bulsa ng isa sa mga ahente at kinuha ito. Tinutulan ito ng doktor. Sa katwirang hindi sa kanya ang hard drive, ngunit iginiit ni Joe na malamang ay naglalaman ito ng mahahalagang sikreto. Lingid sa kanilang kaalaman, gumagana pa ang radyo ng eroplano at naipapadala ang kanilang pag-uusap sa headquarters ng CIA. Narinig ng CIA ang pag-uusap ni Joe tungkol sa hard drive. Iniulat ng isa sa mga operatiba ang insidente sa kanilang boss, kung saan binigyang diin ang kahalagahan ng hard drive na naglalaman ng matinding ebidensya ng maling gawain ng boss. Dahil dito, hiningi ng CIA ang lokasyon ng pagbagsak. Sinabi ng ahente na ito ay malalim sa kagubatan sa kanayunan ng Poland. Bumalik ang eksena kay Joe, na inutusan ng doktor at ang ibang mga turista na bumalik sa lodge dahil hindi naligtas ang lugar. Bago pa sila makaalis, isang grupo ng mga mersenaryo ang biglang lumitaw. Hinamon ng leader ng mga mersenaryo ang guide tungkol sa kanilang pakay doon ng may pagmamayabang. Sinasabi ng gabay na sila ay mga bakasyonista lamang na nagkataong napadpad sa lugar ng pagbagsak ng eroplano. Agad silang lumapit sa doktor at pilit na tinatanong kung saan siya galing. Nang tumanggi siyang sumagot, brutal siyang pinatay ni Orland. Hinarap niya si Joe at tinanong kung nakakita ba ito ng hard drive sa mga labi ng eroplano. Sinabi ni Joe na wala siyang alam tungkol dito, kahit na nakatago na ang hard drive sa kanyang mga kamay. Itinutok ni Orland ang kanyang baril kay Joe para malaman kung nagsisinungaling ito, ngunit nanatiling kalmado at kampante si Joe, kaya napaniwala niya si Orland na nagsasabi siya ng totoo. Habang nagsisimula ng maghanap ang mga tauhan ni Orland sa paligid ng bumagsak na eroplano, sinamantala ni Joe ang pagkakataon para gumanti. Matagumpay niyang ninakaw ang isa sa mga sasakyan ng kaaway at sinubukang tumakas. Sa kasamaang palad, naubusan ng gasolina ang sasakyan at tumigil sa gitna ng kalsada. Mabuti na lang at mabilis na nakakuha si Joe ng motorsiklo mula sa isa sa mga mersenaryo at mabilis na nakatakas bago pa man siya mahuli. Lumipat ang kwento sa isang matandang lalaki na nagngangalang Chester. Si Chester ay isang lihim na espiya, ngunit hindi tulad ni Joe, siya ay aktibo pa ring naglilingkod sa gobyerno. Kinontak ng boss ng CIA si Chester at binigyan siya ng misyon na hulihin si Joe sa kanayunan ng Poland. Tinutulan ni Chester ang utos dahil sa pagre-retiro ni Joe 5 taon na ang nakalilipas at kinuwestiyon ng dahilan kung bakit siya target ngayon. Inihayag ng hepe ng CIA na ninakaw ni Joe ang isang hard disk na pag-aari ng ahensya, kaya wala silang ibang option kundi dakpin siya. Hindi lang iyon, ginarantiyahan niya kay Chester ang doble ng kanyang karaniwang sweldo kung magagawa niyang hulihin si Joe at mabawi ang hard drive. Tinanggap ni Chester ang gawain bilang tungkulin sa kanyang bansa at agad na tumulak patungong Poland. Samantala, nawalan na ng bakas si Joe kay Orland. Gayunpaman, naniniwala siyang nagtatago pa rin si Joe sa isang lugar sa gubat. Sa labis na pagkadismaya, sumigaw si Orland sa kakahuyan at nagbabala na kung hindi susuko si Joe, pupunta siya sa resort at papatayin ang lahat ng bakasyonista, kabilang ang asawa ni Joe na si Laura. Si Joe na nagtatago sa malapit ay narinig ang banta at agad na tinawagan si Laura
sa pamamagitan ng satellite phone upang maghanda sa paparating na panganib. Agad na kumilos si Laura matapos marinig ang babala. Bilang isang dating espiya, pumasok siya sa combat mode, nagtipon ng mga armas, at naghandang lumaban. Naglakad si Laura sa katabing silid ng lodge at pinayuhan ang panauhing nananatili roon na magtago sa ilalim ng kama para sa kanyang kaligtasan. Tatlo sa mga tauhan ni Orland ang biglang pumasok sa lodge habang abala siya, ngunit bago pa sila makakilos, mabilis at mahusay na pinabagsak ni Laura ang mga banta. Si Chester, ang lihim na operatiba ng leader ng CIA, ay dumating sa isang hotel sa probinsya. Sa isang nakakapangilabot na pagpapakita ng kalupitan, sinubukan ni Chester ang lakas ng lason na kanyang ginawa sa pamamagitan ng pagpapainom nito sa lalaking naghatid sa kanya sa hotel. Pagkaalis sa hotel, biglang bumagsak ang driver at namatay dahil sa epekto ng lason. Napangiti si Chester sa kanyang sarili, kampanting gumana ng perpekto ang kanyang lason. Samantala, bumalik si Joe sa panuluyan ng pagod na pagod. Pumasok siya sa isang tindahan para magpahinga, nagpapasalamat na walang tao sa paligid. Ginamit ni Joe ang telepono para tawagan ang hepe ng CIA. Sa tawag, nagmakaawa si Joe na malaman kung ano ang napakahalaga sa hard drive na nakuha niya at kung bakit napakaraming tao ang humahabol dito. Sinabi ng pinuno ng CIA na naglalaman ito ng sensitibong datos ng gobyerno at inutusan si Joe na ibalik ito agad. Si Joe naman ay hindi nababahala. Alam na niya na ang hard drive ay naglalaman ng ebidensya ng korupsyon ng hepe ng CIA at iba pang matataas na opisyal. Ipinakita ni Joe na wala siyang intensyong ibalik ang hard disk. Kinamumuhian niya ang mga korap na opisyal gaya ng hepe ng CIA at plano niyang isapubliko ang laman ng hard drive. Dahil sa deklarasyong ito, nataranta ang boss ng CIA. Agad niyang natrace ang tawag ni Joe para malaman ang kinaroroonan nito. Nang makuha ang impormasyon, kinontak niya si Chester at ibinigay ang lokasyon ni Joe. Inutusan ng hepe ng CIA si Chester na patayin si Joe at bawiin ang hard drive sa kahit anong paraan. Hindi nag-atubili si Chester na lapitan si Joe sa tindahang pinagtataguan nito. Pag-uwi sa bahay, humingi ng paumanhin si Joe kay Laura dahil sa gulo na idinulot ng pagkuha niya sa hard drive. Ipinaliwanag ni Joe na ginawa niya iyon upang ilantad ang korupsyon ng mga nasa posisyon at masiguro na walang mga korap na politiko ang makakasama sa kanilang bansa sa hinaharap. Sa kabila nito, lubos na sinuportahan ni Laura ang desisyon ni Joe at tiniyak na kaya niya ang kanyang sarili habang hinihimok si Joe na mag-ingat. Pagkatapos ng tawag, nakatanggap si Joe ng hindi inaasahang bisita, si Chester. Nagbati sila ng kaswal gaya ng mga dating magkakilala. Nagkamustahan sila na parang mga lumang kaibigan na nagkita muli. Pagkatapos, magalang na tinanong ni Chester kung nakuha ba ni Joe ang hard drive mula sa bumagsak na eroplano. Nagsinungaling si Joe at sinabing nakuha na iyon ni Orland, ang leader ng mga mersenaryo. Hindi kumbinsido si Chester. Mahinahon niyang pinayuhan si Joe na ibigay na lang ang hard drive upang maiwasan ang pisikal na komprontasyon. Nagbuhos si Chester ng 2 baso ng inumin at inalok si Joe para mabawasan ang tensyon, ngunit tumanggi si Joe dahil sa hinala. Sa halip, iniba ni Joe ang usapan at tinanong si Chester tungkol kay Orland dahil gusto niyang malaman kung bakit napakaraming tao ang naghahabol sa hard drive. Inihayag ni Chester na nagtatrabaho si Orland para sa Russian intelligence upang nakawin ang hard drive. Kung makuha ito ng mga Ruso, madali nilang ma-destabilize ang Amerika. Tinanong ni Joe si Chester kung naniniwala ba talaga siyang naglalaman ang hard disk ng mga sensitibong data ng Amerika sa halip na mga ebidensya ng korupsyon ng hepe ng CIA. Sa kabila nito, walang pakialam na sumagot si Chester na nagsabing hindi mahalaga sa kanya ang nilalaman. Ang pangunahing layunin ni Chester ay tapusin ang kanyang misyon at makuha ang bayad. Sa kabilang banda, sa lodge, hawak na hostage ng mga tauhan ni Orland ang mga turista. Lihim na umakyat si Laura sa itaas at pinabagsak ang isa sa mga gwardya. Sinabihan niya ang mga turista na huwag gumalaw habang inaasikaso niya ang ibang mga gwardya sa ibaba. Samantala, ang ilang tauhan ni Orland ay nagiinuman sa ibaba nang bigla silang makarinig ng malakas na kalabog. Ang tunog ng isang katawang bumagsak mula sa itaas. Nang tingnan nila, nakita nila ang isa sa kanilang mga kasamahan na inihulog ni Laura. Nagalit ang kanang kamay ni Orland at inutusang hanapin ang pumatay. Habang paakyat sila sa hagdan, inambush sila ni Laura at isa-isang pinabagsak ng mahusay. Sa huli, napasok nila si Laura at tinutukan ng baril, ngunit may nakatagong maliit na kutsilyo si Laura sa kanyang buhok na ginamit niya para makatakas. Pagkatalo sa mga gwardya, hinarap ni Laura ang kanang kamay ni Orland. Sa huli, napagod din ang lalaki sa laban. Ipinaupo niya si Laura sa silya at nagsimulang magtanong nang may pangungut siya kung bakit laging matapang ang mga Amerikano. Mahinahong sumagot si Laura na hindi siya Amerikano kundi German. Ikinuwento niya na ang kanilang husay ni Joe ang nagbigay sa kanila ng reputasyon bilang pinakamahusay na lihim na operatiba sa mundo. Pagkarinig sa pangalan ni Joe, nalaman ng lalaki na asawa ni Laura si Joe. Inutusan ng lalaki si Laura na tawagan si Joe at sabihing ibigay ang hard drive. Pumayag si Laura, ngunit sa kondisyong ibabalik ang kanyang satellite phone. Nang ibigay ito, mabilis na nag-type si Laura ng code sa gadget at biglang may naganap na pagsabog. Lumipat ang eksena kay Orland at sa kanyang mga tauhan na natrack sina Joe at Chester sa bahay na pinagtataguan nila. Nag-utos si Orland sa 3 niyang tauhan na pasukin ang bahay, ngunit nag-atubili ang mga ito dahil alam nilang hindi ordinaryong kalaban si Joe. Nagalit si Orland at pinatay silang 3. Alam ni na Joe at Chester na pinalilibutan na sila.
Habang nakaupo, humingi ng tulong si Chester kay Joe para tumayo dahil sa sakit ng likod. Ngunit nang tulungan siya ni Joe, sinaksak siya ni Chester ng syringe. Malamig na inamin ni Chester na may laso ng syringe at mayroon lang si 24 oras si Joe para makuha ang antidote. Nangako si Chester na ibibigay ang antidote kung ibibigay ni Joe ang hard drive. Napilitang pumayag si Joe pero pagkatapos lang nilang harapin ang mga tauhan ni Orland. Hindi nag-aksaya ng oras si Chester. Binaril niya ang poste ng kuryente para dumilim ang paligid. Binaril ng mga tauhan ni Orland ang bahay at gumamit ng smoke grenade. Habang nagkakagulo, pinasabog ni Chester ang pinto ng garahe. Dahil sa pagsabog, nahulog ang hard drive mula kay Joe at mabilis itong kinuha ni Chester. Sinaktan ni Chester si Joe at tumakas at iniwan si Joe na mag-isang humarap sa mga sundalo ni Orland. Sugatan at kaisa-isa laban sa marami, napilitan si Joe na lumaban. Sa gitna ng labanan, may naghagis ng isa pang granada na nagdulot ng malakas na pagsabog na nagpatalsik kay Joe. Ilang saglit pa, lumapit si Orland kay Joe at tinanong kung bakit hindi na lang ibinigay ang hard drive para maiwasan ang dahas. Ipinaliwanag ni Joe ang kahalagahan ng hard drive at sinabi ni Orland na ito ay ebidensya ng korupsyon ng hepe ng CIA. Kinamumuhian din ni Orland ang mga korap na opisyal at inamin na siya ang nagpabagsak sa eroplano ng CIA para makuha ang hard disk. Napagtanto ni Joe na iisa ang layunin nila. Nagkasundo silang magtulungan para habulin si Chester. Habang papaalis, tinawagan ni Joe ang direktor ng CIA at nangakong ilalantad ang korupsyon nito. Tinawanan lang siya ng commander at sinabing nakuha na ni Chester ang hard disk. Tinukso rin niya si Joe tungkol sa lason at sa nalalabi nitong oras. Sinabi ni Joe na hindi lubos na pumasok ang lason sa kanyang system, kaya hindi siya nanganganib. Nagalit ang boss ng CIA at nagpadala ng mga drone para patayin sila. Sinundan sila ng mga drone at pinagbabaril ang kanilang sasakyan. Nagawa nilang makatakas at sa isang matinding labanan, napabagsak nila ang isa sa mga drone. Pagkatapos nito, biglang tinutukan ni Orland ng baril si Joe, ngunit bago pa siya makaputok, binaril siya ni Laura. Hindi pa tapos ang laban dahil umatake ang huling drone na nagdulot ng malakas na pagsabog. Sa kabila ng gulo, nakatakas sina Laura at Joe bagamat may mga malalang sugat. Kinabukasan, dinala ni Joe si Laura sa tabi ng lawa. Ginawa ni Joe ang lahat para gamutin si Laura. Biglang lumitaw si Chester habang nagpapahinga sila. Nagulat si Joe dahil dapat ay nasa Amerika na si Chester. Sinabi ni Chester na hindi siya makaalis dahil bigla siyang nanghina. Doon inamin ni Joe ang totoo. Hindi siya ang nalason, kundi si Chester. Dahil ang inuming inalok nito ay nilagyan ni Joe ng lason. Ginamit ito ni Joe bilang kondisyon. Ibibigay niya ang antidote kung ibabalik ni Chester ang hard disk at tutulong sa pagpapatalsik sa mga korap na opisyal. Walang nagawa si Chester kundi sumang-ayon. Mula noon, ang tatlo ay bumuo ng isang hindi inaasahang alyansa para sa iisang layunin. Salamat sa panonood. Kung bago ka pa lang, huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga recap. Hanggang sa muli, magandang araw.